pinahiya at sinampal sa gitna ng isang marangyang piging ni Doña Sofia habang ang duwag kong asawa na si Alejandro ay nakatitig lang ng walang kibo. Doon nagwakas ang aking pagiging api. Itinapon ko ang singsing at bumalik bilang tunay na tagapagmana ng Reyes Legacy upang durugin ang bawat negosyong hawak ng mga Devilla. Ngayong ako na ang humahawak sa leeg ng inyong imperyo, handa na ba kayong lumuhod sa harap ng babaeng inyong nyurakan? O baka naman, maging biktima lang muli ako sa laro ng bagong pag-ibig na puno ng lihim. Ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan at ang halakhakan ng mga elitista sa lipunan ang nagsisilbing musika sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Devilla sa Forbes Park. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Celestina Reyes Devilla. Suot ang isang simpleng silk gown na kulay ng perlas, isang ngiti na pilit niyang pinatatatag sa kanyang mga labi. Ito ang kanilang ikalimang anibersaryo ni Alejandro, 5 taon. Ngunit sa pakiramdam niya, 5 dekada na siyang nakakulong sa ginintuang hawlang ito. Kaninang umaga, habang pinipili niya ang damit na ito, mayroon pang mumunting pag-asa sa kanyang puso. Baka ngayong gabi, maalala ni Alejandro ang mga pangako nito. Baka ngayong gabi, sa harap ng kanilang mga kaibigan, iparamdam man lang nito na siya ay mahalaga. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting namamatay sa bawat minutong lumilipas. Celestina, halika rito. Ang boses na yon, malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Iyon ang boses ng kanyang biyanan, si Doña Sofia Devilla, ang matriarka ng pamilya, ang reyna ng kanilang palasyo, at ang pinakamatinding kalbaryo sa buhay ni Celestina. Lumapit siya. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 bato. Nakapalibot kay Doña Sofia ang mga kaibigan nitong sosyalera, mga matang mapanuri na tila sinusukat ang kanyang pagkatao mula ulo hanggang paa. Tingnan ninyo, sabi ni Doña Sofia, ang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa malapit na mesa. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa mga kaibigan nito, na para bang si Celestina ay isang bagay na pinapakita lamang. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na magsuot ka ng mas magara? Ito ang anibersaryo ninyo ni Alejandro. Damit ba yan ng isang Devilla o damit ng isang katulong? Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Celestina na parang mga bubog. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ang panginginig ng kanyang mga kamay na pilit niyang itinago sa kanyang likuran. It's a classic design, Mama. Mahinang sagot niya. I thought. You thought? Putol ni Doña Sofia. Ngayon ay humarap na sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy. Iyan ang problema sa'yo, Celestina. Masyado kang nag-iisip. Hindi mo ba alam na ang bawat kilos mo, ang bawat suot mo, ay sumasalamin sa pamilyang ito? Ang simple mong damit ay nagpapahiwatig ng simple mong pinanggalingan. Nakakahiya. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakapaligid. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa kanya, nakakasakal, nakakamatay. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa. Si Alejandro. Nakatayo ito hindi kalayuan. Hawak ang isang kopita ng champagne, kausap ang ilang business partners. Nakita siya nito. Nakita nito ang lahat. Ngunit walang ginawa. Umiwas lang ito ng tingin, nagkunwaring walang narinig, at nagpatuloy sa pakikipag-usap. Sa sandaling iyon, hindi lang pag-asa ang namatay sa puso ni Celestina, pati ang pag-ibig, ang natitirang hibla ng pagmamahal na pinanghahawakan niya para sa lalaking pinangakuan niya sa altar ay nagkapira-piraso na parang abo. At ano itong dala mo? Dagdag pa ni Doña Sofia, kinuha ang maliit na platito ng kanapes na hawak ni Celestina. May allergy ako sa shrimp. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Wala po itong shrimp, Mama. Salmon po yan. Paliwanag ni Celestina. Ang boses ay nanginginig na. Sinusubukan mo bang palabasin na sinungaling ako? Ang tanong ay binitawan sa hangin. Mabigat,
at mapanganib. At bago pa man makasagot si Celestina, isang malutong na tunog ang pumunit sa hangin ng gabing iyon. Pak! Ang palad ni Doña Sofia ay dumapos sa kanyang pisngi. Malakas, madiin. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Ito ay sakit na gumapang sa kanyang kaluluwa. Sumunog sa bawat piraso ng kanyang dignidad. Natahimik ang lahat. Ang musika ay tila huminto. Ang halakhakan ay napalitan ng mga bulungan. Naramdaman niya ang mga flash ng camera mula sa mga press na nagko-cover ng event. Ang sampal na yon ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa buong mundo. Nanatiling nakatingin si Celestina sa kawalan. Ang pisngi niya ay namumula at kumikirot. Dahan-dahan, muli niyang itinuon ang kanyang paningin kay Alejandro. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Gawin mo ang isang bagay. Ipagtanggol mo ako. Maging asawa ka sa akin. Kahit ngayon lang. Pero si Alejandro ay nanatiling nakatayo roon. Ang muka ay namumutla. Ang mga matay puno ng takot. Hindi para sa kanya, kundi takot sa sarili nitong ina. Yumuko ito. Umiwas ng tingin. At sa pag-iwas na yon, ibininigay na nito ang hatol. Pinili na nito ang kanyang panig. At hindi siya iyon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Celestina. Nawala ang sakit, nawala ang hiya. Ang natira ay isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang isip. Tapos na. Sa harap ng daan-daang pares ng matang nakatingin sa kanya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Hinawakan niya ang kanyang wedding ring. Isang 5 karat na diamante na sa mga sandaling ito ay parang posas na bakal. Walang emosyon niyang hinubad ito mula sa kanyang daliri. Lumakad siya patungo sa mesang kinatatayuan ni Alejandro. Ang mga tao ay tila nagbigay daan sa kanya na parang tubig. Hindi niya tiningnan ang kanyang asawa. Hindi niya rin tiningnan ang kanyang biyenan. Maingat niyang ipinatong ang singsing sa ibabaw ng puting mantel ng mesa. Ang mahinang kalansing nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na parang isang putok ng baril. Pagkatapos noon, tumalikod siya. Naglakad siya palayo nang may tuwid na likod at taas na noo. Hindi siya tumakbo, hindi siya umiyak. Bawat hakbang palayo sa hardin na yon ay isang hakbang palayo sa 5 taon ng pagtitiis, 5 taon ng pagpapanggap, 5 taon ng pagiging anino. Habang tinatahak niya ang daan palabas, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kamatayan ng kanyang pag-ibig. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, isinara ang pinto. At doon, sa kaligtasan ng kadiliman, bumagsak ang mga luhang kanina, pa niya pinipigilan. Habang nagmamaneho siya, nang walang patutunguhan sa ilalim ng rumaragasang ulan, ang bawat patak sa windshield ay tila larawan ng kanyang mga nawasak na pangarap. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagring. Pangalan ni Alejandro. Hindi niya ito sinagot. Wala nang dapat pag-usapan. Bigla, isang hindi rehistradong numero ang tumawag. Sa hindi malamang dahilan, pinindot niya ang answer button at inilagay sa speakerphone. Hello? Sabi niya. Ang boses ay paos. Isang boses ng isang matandang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Formal at kagalang-galang. Ma'am Celestina Reyes de Villa po ba ito? Sino to? Ma'am Celestina, si Attorney Mendoza po ito. Abogado ng yumaon ninyong lolo, si Don Ricardo Reyes. Napahawak ng mahigpit si Celestina sa manibela. Ang kanyang lolo, ang nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa kanya. May habilin po ang lolo ninyo na kailangan ninyong malaman. Pagpapatuloy ng abogado, ang boses ay may bahid ng pagkaapurahan. Ngayon na. Ang address na ibinigay ni Attorney Mendoza ay nagdala kay Celestina sa isang lumang gusali sa distrito ng Escolta, Manila. Malayong-malayo sa kinang at modernong arkitektura ng Makati at BGC kung saan siya umikot sa nakalipas na 5 taon. Ang hangin dito ay amoy kasaysayan, amoy alikabok, at mga lumang papel.
Tila bawat sulok ng gusali ay may sariling kwentong ibinubulong. Nang mahanap niya ang opisina, isang simpleng pinto na may nakaukit na tansong plaka na Mendoza and Associates Law Firm, isang matandang lalaking nakasalamin at may buhok na halos puti na, ang lahat ang magalang na sumalubong sa kanya. Siya si Attorney Mendoza. Ang mga mata nito sa likod ng makapal na lente ay puno ng awa, ngunit meron ding paghanga. Ma'am Celestina, salamat sa iyong pagdating. Alam kong napakabigat ng gabi para sa iyo. Sabi nito habang iginagabay siya sa isang silyang gawa sa harap ng isang malaking mesa na puno ng mga folder. Ang buong silid ay napapalibutan ng mga estanteng puno ng makakapal na libro ng batas, isang mundo na ibang-iba sa mga babasahin sa fashion at interior design na nakasanayan niya. Ano po ang tungkol sa habilin ng lolo ko? Tanong niya kaagad. Wala nang paligoy-ligoy. Ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ay napalitan na ng isang kakaibang manhid na determinasyon. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, maingat nitong inilapag sa mesa ang isang makapal na folder na may markang confidential. Nang buksan niya ito, bumungad kay Celestina ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, at isang legal na dokumento na nagpatigil sa kanyang paghinga, ang huling habilin at testamento ni Don Ricardo Reyes. Bago pumanaw ang iyong lolo, simula ni Attorney Mendoza, itinatag niya ang isang blind trust. Ang lahat ng kanyang yaman, kumpanya at ari-arian, ang kabuuan ng Reyes Legacy ay ipinasok niya rito. Ikaw, Celestina, ang nag-iisang tagapagmana. Ngunit meron siyang isang kondisyon. Napatingin si Celestina sa abogado, ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang trust ay mananatiling sarado at pamamahalaan ng isang board hanggat hindi natutupad ang kondisyon, pagpapatuloy nito. At ang kondisyon ay ang legal na paghihiwalay mo sa iyong asawang si Alejandro de Villa. Natulala si Celestina. Ang mga salita ay tila umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ito aksidente, hindi ito basta-basta. Ang lahat ay nakaplano. Tila nakita na ng kanyang lolo ang mangyayari sa kanya kahit bago pa man ito mangyari. Bakit? Iyon lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Inabot ni Attorney Mendoza ang isang sobre. Luma na ang papel at ang sulat kamay sa labas ay pamilyar na pamilyar. Sulat ng kanyang lolo Ricardo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Aking pinakamamahal na apo, Celestina, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na natagpuan mo na ang lakas na matagal ko nang alam na nasa loob mo. Patawarin mo ako kung inilihim ko ito sa'yo. Hindi ko nais na bigyan ka ng hawla, ginto man ito o hindi. Nais kong matutunan mong lumipad gamit ang sarili mong mga pakpak. Nakita ko ang pagmamahal mo kay Alejandro at ipinagdasal ko na sana ay mali ako sa aking hinala. Ngunit nakita ko rin kung paano ka unti-unting nilamon ang kanilang mundo, kung paano unti-unting nawala ang kislap sa iyong mga mata. Hindi ka nila karapat-dapat, apo ko. Ipinanganak kang isang reyna, hindi isang alipin. Ang Reyes Legacy ay hindi lang pera o kapangyarihan. Ito ang iyong dugo. Ito ang iyong pagkatao. Naghihintay lamang ito sa iyong pagbabalik. Sa araw na piliin mo ang iyong sarili, ang lahat ng ito ay magiging sayo. Gamitin mo ito hindi para maghiganti, kundi para itayo mo muli ang iyong sarili, mas matatag at mas maningning kaysa dati. Nagmamahal, ang iyong lolo. Isang patak ng luha ang pumatak sa lumang papel. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pagkaunawa. Sa buong buhay niya sa piling ng mga Devilla, pinaramdam sa kanya na siya ay walang halaga. Isang palamuti lamang. Ngunit ang kanyang lolo, palagi itong naniwala sa kanya. Hinihintay lang nito na maniwala rin siya sa kanyang sarili. Ang gabing ito, ang sampal, ang pagtalikod ni Alejandro. Hindi iyon ang kanyang katapusan. Iyon pala ang susi. Ang susi
para mapalaya ang sarili niya. Habang nag-iisip siya, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nag-ilaw ang screen, ipinapakita ang pangalan ni Alejandro. Tiningnan niya ito nang walang emosyon at pinindot ang silence. Paulit-ulit itong tumawag, desperado, ngunit hindi na niya ito pinansin. Ang lalaking iyon ay bahagi na ng nakaraan. Itinaas ni Celestina ang kanyang ulo at tiningnan si Attorney Mendoza. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. "I accept," sabi niya. Ang boses ay mataba ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Simulan niyo na po ang annulment process. I accept my inheritance." Ngumiti ang matandang abogado. "Alam kong yan ang magiging desisyon mo. Ang Board of Directors ng Reyes Legacy ay kasalukuyan ng nagpupulong. Hinihintay ka na nila." Pagkalipas ng isang oras, nakatayo na si Celestina sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa mahogany sa pinakatuktok na palapag ng Reyes Tower sa BGC. Ang lugar na ito ay pamilyar sa kanya noong bata pa siya. Ngunit ngayon, parang dayuhan siya rito. Huminga siya ng malalim, inalala ang mga salita ng kanyang lolo at itinulak ang pinto. Ang boardroom ay puno ng mga lalaki at ilang babae na may edad na. Lahat ay nakasuot ng mamahaling business suit. Sila ang mga taong pinagkatiwalaan ng kanyang lolo. Nang pumasok siya, lahat ng usapan ay huminto. Ang mga mata nila ay napako sa kanya. Mga matang puno ng pagtataka, pag-aalinlangan, at ang iba'y halatang pangmamaliit. Nakikita nila sa kanya hindi ang tagapagmana, kundi ang asawa ni Alejandro de Villa, ang babaeng napapabalitang sinampal sa isang party kanina lang. Hindi siya natinag. Naglakad siya patungo sa kabisera ng mahabang mesa sa nag-iisang bakanting upuan, ang silya ng chairman. Ang bawat tapak ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon. Isang matabang lalaki na may mapanuring tingin ang unang nagsalita. "Miss Reyes, or should I say Mrs. De Villa, this is highly irregular. We were informed by Attorney Mendoza but..." Hindi niya ito pinatapos. Umupo siya sa silya, inilapag ang kanyang bag sa tabi at inilibot ang kanyang paningin sa bawat isang miyembro ng board. Ang Celestina na mahiyain at laging nakayuko ay wala na. Ang kaharap nila ngayon ay ang apo ni Don Ricardo Reyes. "My name is Celestina Reyes," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. "The name De Villa is a mistake I am currently in the process of correcting." Isang katahimikan ang bumalot sa silid. "I am aware of your doubts." Pagpapatuloy niya. "You see me as a housewife, a socialite. You are mistaken. For the past 5 years, I was a student, learning firsthand the arrogance, the greed, and the weaknesses of our biggest competitor. And tonight, my education is complete." Tumingin siya sa kanyang executive assistant na ipinakilala sa kanya ni Attorney Mendoza kanina. "Ana, please connect me to our head of finance." Mabilis na kumilos ang babae. Maya-maya lang, isang boses ang narinig mula sa speakerphone. Tiningnan ni Celestina ang mga mukha sa boardroom, isa-isa. Ang kanilang pagdududa ay napalitan ng pag-usisa. "This is Celestina Reyes," sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. "I have one order." Huminga siya ng malalim, hindi para kumuha ng lakas, kundi para namnamin ang sandali. Ang sandali ng kanyang pagbabalik. Ang unang hakbang ng bagong reyna. I-liquidate ang lahat ng ating investments sa De Villa Corporation. Now. Kinaumagahan, ang balita ng utos ni Celestina ay kumalat sa mundo ng negosyo na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi ito isang simpleng pag-withdraw ng investment. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Sa loob ng kanyang bagong opisina, isang malawak na espasyo na may floor-to-ceiling glass windows
Natanaw ang buong Bonifacio Global City. Kalmadong pinapanood ni Celestina ang resulta ng kanyang ginawa. Ang channel ng business news ay naka-flash sa malaking screen sa pader. Ang stock price ng Devila Corporation na dati matatag ay ipinapakitang may kulay pulang araw na nakaturo pababa. Bumagsak ito ng halos 15% sa unang oras pa lang ng trading. Ma'am, Line 1 is the head of corporate communications. Line 2 is from the Stock Exchange Compliance Office. At may 37 tawag na po si Sir Alejandro sa private line ninyo. Sunod-sunod na ulat ni Ana, ang kanyang mahusay na assistant. Hayaan mo lang si Alejandro. Sagot ni Celestina, hindi inaalis ang tingin sa screen. Tell Communications to release our official statement. Reyes Legacy is undergoing a strategic portfolio realignment. Simple as that. To the compliance office, assure them that we are operating within all legal bounds. Masusunod po, ma'am. Habang nag-uutos, hindi maalis sa isip ni Celestina ang mga balitang nakarating sa kanya kaninang umaga mula sa isa sa mga dati nilang kasambahay. Isang mamahaling Ming Dynasty vase daw ang ibinato ni Doña Sofia sa pader ng kanilang sala nang mabalitaan nito ang pag-atras ng Reyes Legacy. At si Alejandro, sa unang pagkakataon, ay sinisisi ng ina nito sa lahat ng nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. Iyon ang unang dugo. Sa kabila ng panlabas niyang katatagan, mayroong isang bahagi sa loob niya na nanginginig. Pinamunuan niya ang kanyang unang opisyal na pulong kasama ang mga department heads kaninang umaga. Nagsalita siya ng may awtoridad na kahit siya ay nagulat na mayroon pala siya. Inilatag niya ang kanyang mga paunang plano. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, pinipigilan ang panginginig. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor, isang babaeng naglalaro sa mundo ng mga higante. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang sampal, ang pagtalikod ni Alejandro, ang mga salita ng kanyang lolo, ang takot ay nagiging determinasyon. Tanghali na nang makaramdam siya ng pagkahilo. Hindi pa pala siya kumakain mula pa kagabi. Ana, I'm stepping out for a quick lunch. 1 oras lang, sabi niya. Ma'am Celestina, bago po iyon, sabi ni Ana, may pag-aalangan sa boses. Si Sir Alejandro po ay nasa lobby. Nagpupumilit po siyang umakyat. Napahinto si Celestina. Huwag na huwag ninyong paakyatin. I am not to be disturbed by anyone from the Devila family. Is that clear? Yes, ma'am. Very clear. Nilisan ni Celestina ang gusali gamit ang isang private elevator. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo kahit saglit lang. Naglakad siya patungo sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop ilang kanto mula sa opisina. Habang hinihintay ang kanyang order na kape at sandwich, sinubukan niyang basahin ang isang business proposal sa kanyang tablet. Ngunit isang boses ng lalaki mula sa kabilang mesa ang pumukaw sa kanyang atensyon. Miss Reyes, what a coincidence! Napatingala si Celestina, si Mr. Velasco, isa sa mga suppliers ng construction materials para sa isang bagong proyekto ng Reyes Legacy, isang lalaking mayabang at kilalang mapanlamang sa mga negosasyon. Mr. Velasco, bati niya, pilit ng ngumiti. Narinig ko ang malaking balita. Sabi nito, umupo sa kanyang mesa nang walang paalam. Matapang na galaw, masyadong matapang para sa isang baguhan. Ang paraan ng pagkakasabi nito sa salitang baguhan ay may halong pang-iinsulto. I believe it was a necessary business decision. Sagot ni Celestina, pinanatiling pormalang tono. Well, speaking of business, sabi ni Mr. Velasco, tungkol sa proposal na ipinadala ko, I think we need to renegotiate the price. Given the volatility of the market today, my principals are asking for a 20% increase. Napakunot ang noo ni Celestina. Ang presyong iyon ay labis-labis. Ito ay pangingikil. Mr. Velasco,
The terms were already agreed upon by my predecessor. The contract is just waiting to be signed. Ah, but your predecessor was your grandfather, a man of reason. Ngumisi ito. Let's be honest, Miss Reyes. You are new to this. You need stable suppliers like us. A 20% increase is a small price to pay for stability. Naramdaman ni Celestina ang pamilyar na pakiramdam, ang minamaliit, ang pinagsasamantalahan. Ngunit bago pa siya makahanap ng tamang salita para labanan ito, isang boses mula sa kanyang likuran ang nagsalita. Actually, Mr. Velasco, I believe a 20% increase would be a violation of the anti-profiteering clause in the preliminary agreement you signed last month. Not to mention, your biggest competitor, Prime Materials Inc., just offered a 10% discount on the same products to a client of mine this morning. I'm sure Miss Reyes would be interested to know that. Sabay silang napalingon ni Mr. Velasco. Isang lalaki ang nakatayo roon, may hawak na tasa ng kape. Matangkad ito, nakasuot ng isang simpleng navy blue polo shirt at slacks. Ngunit mayroon itong tindig na hindi mo maaring baliwalain. Ang mukha nito ay kalmado at ang mga mata nito ay matalino at may bahagyang kislap ng pagiging palabiro. Namutla si Mr. Velasco. At sino ka naman para makialam dito? Walang sino man. Sagot ng lalaki, ngumiti ito ng bahagya. Isang customer lang na hindi sinasadyang marinig ang isang napaka-interesanteng usapan. Have a good day, Mr. Velasco. Miss Reyes. Nagmamadaling tumayo si Mr. Velasco, nag-aalangan na tiningnan si Celestina at umalis ng walang paalam. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Celestina at ng estranghero. Salamat, sabi ni Celestina, totoo sa kanyang puso. You didn't have to do that. He was being a shark, sagot ng lalaki. Lumapit ito sa kanyang mesa. And I don't like sharks. Pwede ba akong makiupo? Tumango si Celestina. Medyo nabigla pa rin. Rafael Santos. Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Celestina Reyes, sagot niya. Tinanggap ang kamay nito. Ang hawak nito ay magalang ngunit matatag. I know, sabi ni Rafael. At sa unang pagkakataon, napansin ni Celestina ang nangiti nito. Isang nangiting nakakahawa. Your face is all over the news today. The Dragon Lady of BGC, they're calling you. Bahagyang napangiti si Celestina. I'm not sure if that's a compliment. In this world, it definitely is, sabi ni Rafael. It means you're doing something right. Nag-usap sila ng sandali. Hindi tungkol sa mga divilya, hindi tungkol sa chismis. Nag-usap sila tungkol sa negosyo, sa market trends, sa mga bagong teknolohiya. Namangha si Celestina sa talas ng isip nito at sa lawak ng kaalaman nito. Sa piling ni Rafael, hindi siya naramdam na hinuhusgahan. Sa halip, naramdaman niya na siya ay nirerespeto. Nang kailangan na niyang umalis, tumayo si Rafael. It was a pleasure meeting you, Celestina Reyes. Salamat ulit, Rafael. Bumalik si Celestina sa opisina na may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang pagtatagpo na yon ay isang hindi inaasahang hininga ng sariwang hangin sa nakakasakal niyang araw. Gabi na nang matapos ang kanyang trabaho. Pagod na pagod. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Habang naghihintay sa traffic, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Sana ay nasa maayos ka ng kalagayan. Kung kailangan mo ng kakampi sa mundong ito, narito lang ako. Walang pangalan, ngunit alam niya kung kanino galing. Tiningnan ni Celestina ang mensahe sa screen. Ang mga salita ay tila nag-aalok ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ngunit kasabay nito, isang pader ang agad na tumaas sa paligid ng kanyang puso. Pagkatapos ng ginawa ni Alejandro, paano pa siya muling magtitiwala sa isang lalaki? Paano niya malalaman kung ang isang inaalok na kamay ay para tumulong o para lang muling siyang itulak sa bangin? Lumipas ang mga linggo at ang digmaan sa pagitan ng Reyes legacy
at De Villa Corporation ay lalong umiinit. Bawat galaw ni Celestina ay tumpak at may kalkulasyon. Binili niya ang isang maliit ngunit promising logistics company na matagal ng target ng mga De Villa na nagdulot ng isa na namang pagbagsak sa kanilang stock value. Sa bawat tagumpay, nararamdaman niya ang paglakas ng kanyang loob, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya. May mga gabing pag-uwi niya sa penthouse na ipinagamit sa kanya ng kumpanya. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang mga kumikinang na ilaw ng syudad sa labas ng kanyang bintana. Sa mga sandaling iyon, bumabalik ang anino ng pag-iisa. Ang kapangyarihan ay isang malamig na kasama sa kama. Isang Sabado ng hapon, para takasan ang mga papeles at financial reports, nagpa siya siyang bisitahin ang lumang bahay ng kanyang lolo sa Quezon City. Ito ang kanyang naging kanlungan noong bata pa siya. Dito, siya ay si Celestina lamang, hindi si Mrs. De Villa o ang CEO ng Reyes Legacy. Habang nilalakad niya ang pasilyo na puno ng mga litrato, pumasok siya sa dating opisina ni Don Ricardo. Ang amoy ng lumang libro at tabako ay nanatili pa rin. Umupo siya sa malaking silyang leather sa likod ng mesa nito at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na balikan ang mga alaala. Sa kanyang paglilibot ng tingin, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na tila hindi kapantay ng iba. Dala ng kuryosidad, lumuhod siya at sinubukang iangat ito. Isa itong secret compartment. At sa loob, mayroong isang maliit na baul na gawa sa kahoy ng kamagong. Maingat niya itong inilabas at ipinatong sa mesa. Walang kandado. Nang buksan niya ang takip, isang amoy ng pinatuyong bulaklak at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakasalansan ang mga liham na nakatali ng isang kupas na pulang laso. Sa ilalim ng mga ito, mayroong isang litrato. Kinuha niya muna ang mga sulat. Ang sulat kamay ay sa kanyang lolo, ngunit hindi ito para sa kanyang lola. Ang mga salita ay puno ng pagnanasa, ng isang ipinagbabawal na pag-ibig at ng matinding kalungkutan. Sofia, aking bituin, basa niya sa isang linya. Ang bawat gabi na hindi kita kapiling ay isang parusa. Ngunit alam nating pareho na ang mundong ito ay hindi para sa atin. Pinili ko ang aking pangarap, ang pagbuo ng isang imperyo, sabi naman sa isa pa. Ngunit sa pagpili ko, binitawan ko ang aking puso. Patawarin mo ako. Sofia, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi kaya. Binitiwan niya ang mga sulat at kinuha ang litrato. Itim at puti ito at halatang lumana. Isang dalagang napakaganda ang nasa larawan, nakasuot ng damit na uso noong dekada 60. Ang kanyang mga mata ay may tapang at determinasyon, ngunit ang kanyang nangiti ay may bahid ng kalungkutan. Pinagmasdan ni Celestina ang hugis ng mukha, ang arko ng kilay, ang linya ng panga. Nanlamig ang buo niyang katawan, ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Walang duda. Ang babae sa litrato, ang Sofia, sa mga liham ng kanyang lolo, ay ang batang bersyon ng iisang tao. Si Doña Sofia de Villa. Paano? Bakit? Ang lalaking pinakamamahal niya at ang babaeng pinakakinamumuhian niya ay may nakaraan. Ang lahat ng galit ni Doña Sofia sa kanya. Hindi lang pala dahil sa estado ng kanyang buhay. Mas malalim, mas personal. Siya ang apo ng lalaking nanakit sa puso nito. Nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono, napatalon siya sa gulat. Pangalan ni Rafael ang nasa screen. Ilang beses na silang nagpalitan ng mensahe sa mga nakalipas na linggo. Mga simpleng kamustahan, mga palitan ng opinyon tungkol sa balita. Ngunit ito ang unang beses na tumawag ito. Hello, sagot niya. Sinubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Celestina, I hope I'm not disturbing you. Ang boses ni Rafael ay malumanay at mainit, isang stark contrast
sa lamig na bumabalot sa kanya. Hindi naman. I'm just organizing some old things. Good, because I was hoping to invite you out for dinner tonight. Sabi nito, may kaunting pag-aalinlangan sa tono nito. We can discuss potential collaborations, a joint venture between your logistics arm and my tech firm. Alam ni Celestina na isa lang iyong dahilan. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya gustong tumanggi. Kailangan niya ng distraction. Kailangan niyang makausap ang isang tao na hindi konektado sa magulong nakaraan na natuklasan niya. I'd like that, sagot niya. Ang hapunan nila ay sa isang tahimik na Italian restaurant. Sa simula, tungkol sa negosyo ang kanilang pinag-usapan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang usapan ay napunta sa mas personal na mga bagay. Ikinuwento ni Rafael ang pressure na nararamdaman niya mula sa kanyang pamilya na sundan ang kanilang yapak, habang ang gusto lang niya ay bumuo ng sarili niyang pangalan. Ikinuwento naman ni Celestina ang tungkol sa kanyang lolo, ang paghanga niya rito, pero hindi niya binanggit ang kanyang natuklasan. You know, sabi ni Rafael habang nakatingin sa kanya mula sa kabilang panig ng mesa. When I first saw you at that coffee shop, I saw a woman who was trying very hard to be strong. But tonight, I just see a strong woman. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader na itinayo ni Celestina sa paligid ng kanyang puso. Sa piling ni Rafael, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na nakikita siya. Hindi dahil sa kanyang pangalan o yaman, kundi dahil sa kung sino siya. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila palabas, hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay para tulungan siyang bumaba sa isang baitang. Ngunit kahit nasa patag na sila, hindi nito binitiwan ang kamay niya at hindi rin niya ito binawi. Nang ihatid siya ni Rafael sa kanyang sasakyan, mayroong isang sandali ng katahimikan. Ang mga mata nila ang nag-usap. Mayroong pangako ng isang bagay na bago. Isang bagay na posibleng maging maganda. Nagmamaneho si Celestina pauwi. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang pag-asa para sa hinaharap. Ngunit ang pag-asang yon ay biglang nawasak. Isang itim na sedan ang humarang sa kanyang daan. Pinilit siyang huminto sa gilid ng isang madilim na kalsada. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaki. Si Alejandro. Gusot ang damit nito, magulo ang buhok, at amoy alak. Ang itsura niya ay malayo sa makisig na Alejandro de Villa na kilala ng lahat. Celestina! Sigaw nito, kumakatok ng malakas sa kanyang bintana. Nanginginig, ibinaba niya ito ng bahagya. Anong kailangan mo, Alejandro? Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon. Celestina, patawarin mo na ako. Hindi ko kayang mawala ka. Huminto ito, huminga ng malalim, at ang sumunod na mga salitang lumabas sa bibig nito ang tuluyang pumatay sa anumang awa na maaring naramdaman niya. At ang pera ng pamilya mo. Natigilan si Celestina. Ang huling mga salita ay binitiwan nito na parang isang aksidente, isang katotohanang hindi na kayang itago ng lasing niyang isip. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagmamakaawa, hindi pa rin siya ang nakikita nito. Nakikita pa rin nito ang yaman, ang kapangyarihan, ang Reyes legacy. Walang salitang itinaas niya ang bintana. Ikinandado ang lahat ng pinto at mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo. Iniwan si Alejandro na sumisigaw sa gitna ng kalsada. Ang maliit na ngiting dala niya mula sa hapunan nila ni Rafael ay ganap ng naglaho. Ang malamig na pawis ng baso ng mamahaling whiskey ang tanging nararamdaman ni Alejandro de Villa sa kanyang mga daliri. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng isang high-end bar sa BGC, isang lugar na dati madalas niyang puntahan para magdiwang. Ngayon, ito ang kanyang naging taguan. Sa screen ng kanyang telepono, mga litrato,
Mga litratong masakit ng tingnan, ngunit hindi niya mapigilang balik-balikan. Si Celestina, nakangiti habang nakayakap sa kanya sa kanilang honeymoon sa Amanpulo. Si Celestina, tumatawa habang sinusubuan siya ng cake sa kanyang kaarawan. Si Celestina, natutulog ng mahimbing sa tabi niya, ang mukha'y payapa. Mga ngiting matagal nang nawala. Mga sandaling winasak niya ng dahil sa kanyang karuwagan. Isang malalim na lagok ng alak. Ang init nito ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang sampal ng katotohanan. Hindi lang ang pera at impluwensya ng pamilya Reyes ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang nag-iisang tao na tumingin sa kanya at nakita ang Alejandro, hindi ang Divilla. Ang kanyang pag-uwi kanina ay isang impyerno. Sinalubong siya ng kanyang ina, si Doña Sofia, na ang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Wala kang silbi. Sigaw nito. Ang boses ay umaling-awngaw sa malawak nilang sala. Pinabayaan mong mawala ang pinakamalaki nating asset. Tiningnan mo lang siyang umalis. At ngayon, isa-isa niyang ginigiba ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Anong klase kang lalaki? Sa unang pagkakataon, sa kanyang 32 taon ng buhay, hindi siya yumuko. Humarap siya sa kanyang ina. Ang alak at desperasyon ay nagbigay sa kanya ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Ako ba talaga ang may kasalanan, Mama? O kayo? Sagot niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Kailan niyo ba siya tinuring na tao? Kailan niyo ba siya nakita bilang asawa ko? Para sa inyo, isa lang siyang investment. Isang pinto papunta sa yaman ng mga Reyes. Itinulak ninyo siya palayo. Kayo ang sumampal sa kanya sa harap ng lahat. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alejandro, kaparehong sampal na ibinigay nito kay Celestina, ngunit hindi siya natinag. Tama na, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kanyang ina. Pagod na akong maging duwag. Umalis siya ng bahay at ang mga alaala ay bumuhos sa kanyang isipan. Ang araw ng kanilang kasal. Nakatayo siya sa altar, nanginginig. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa purong kaligayahan. At nang bumukas ang pinto ng simbahan, nakita niya si Celestina, naglalakad palapit sa kanya na parang isang anghel. Sa mga mata nito, nakita niya ang buong mundo niya. Ipinangako niya sa Diyos at sa babaeng iyon na aalagaan niya ito, na poprotektahan niya ito. Isang pangakong sinira niya sa pinakamasakit na paraan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong plano. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan niyang maipakita kay Celestina na nagkamali siya, na handa siyang magbago. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya kailanman. Ipinagbenta niya ang kanyang paboritong sports car, isang limitadong edisyon na Ferrari na simbolo ng kanyang pagiging Divilla. Ang bawat piyesa ng sasakyan ay isang alaala ng buhay na hindi nababalik. Ang perang nakuha niya ay hindi maibabalik ang tiwala ni Celestina, pero gagamitin niya ito para sa isang grand gesture, isang bagay na hindi nito matatanggihan. Gabi na nang marating niya ang gusali kung saan nakatira si Celestina. Dala niya ang resulta ng kanyang desperasyon. Isang bouquet na halos kasing laki ng isang tao. Binubuo ng daan-daang Ecuadorian roses, ang paborito ni Celestina. Hindi siya pinayagan ng security na umakyat, kaya naghintay siya sa labas. Naghintay siya habang ang mga tao ay dumadaan. Pinagtitinginan siya. Nagbubulungan. Hindi niya alintana. Ang tanging mahalaga ay makita siya ni Celestina. Ilang oras ang lumipas. Namanhid na ang kanyang mga binti. Ngunit nanatili siya. At pagkatapos, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng lobby. Ang kotse ni Celestina.
Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Ngunit nang bumukas ang pinto sa passenger side, isang lalaki ang unang bumaba. Matangkad, kumpiyansa. Binuksan nito ang pinto para kay Celestina. Nakita niya kung paano sila magkatinginan, kung paano sila bahagyang nagngitian. 1,000 karayom ang tumusok sa puso ni Alejandro. Hindi, hindi maaari. Sa sobrang desperasyon, walang pag-aalinlangang lumuhod si Alejandro sa sementadong daan sa gitna ng driveway. Itinaas niya ang napakalaking bouquet. Ang lahat ng pride, ang lahat ng pagiging devilla ay nawala. Celestina! Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Napahinto sina Celestina at ang lalaking kasama nito. Ang mga mata ni Celestina ay nanlaki sa gulat habang ang mukha ng lalaki ay naging seryoso. Celestina, please! Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nakikita ng lahat. Bumalik ka na sa akin. Ang imahe ni Alejandro, ang dating makapangyarihang Alejandro de Villa, na nakaluhod sa semento, basang-basa sa ambon, at nagmamakaawa, ay dapat sanang pumukaw ng kahit anong emosyon sa puso ni Celestina. Awa, marahil, o kahit galit. Ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay isang nakakapagod na katahimikan. Para siyang tumitingin sa isang multo mula sa isang nakaraang buhay, isang estrangherong minsan niyang inakalang kilala niya. Si Rafael, na nasa kanyang tabi, ay hindi nagsalita. Ngunit naramdaman ni Celestina ang banayad nitong pag-atras na tila nagbibigay sa kanya ng espasyo para harapin ang sarili niyang demonyo. Tumayo ka, Alejandro, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Walang bahid ng galit, walang bakas ng sakit. Isang boses na pagod na. You are making a fool of yourself. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad, sabi nito. Ang boses ay basag. Celestina, mahal kita. Nagkamali ako. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang mga salitang mahal kita ay dating musika sa kanyang pandinig. Ngayon, wala na itong epekto. Ang pagmamahal ay hindi salita, Alejandro. Gawa iyon? Sagot niya. At ang ginawa mo ay tumayo lang at panoorin akong wasakin ng nanay mo. Ang pagmamahal na sinasabi mo, pinatay mo yon nung gabing iyon, kasabay ng pagpatay mo sa respeto ko para sa'yo. Lumakad siya palapit dito, hindi para tanggapin ang mga bulaklak, kundi para tingnan ito ng diretso sa mga mata. Tapos na tayo. Go home to your mother. She needs you more than I ever will. Bawat salita ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Alejandro. Ngunit para kay Celestina, ito ay isang paglaya. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Si Rafael ay tahimik na sumunod sa kanya papasok ng lobby. Binigyan siya ng isang tingin na puno ng pag-unawa at respeto. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip. Ang relasyon nila ni Rafael ay namukadkad sa paraang hindi inaasahan ni Celestina. May mga hapunan sila na nauuwi sa madaling araw na pag-uusap. May mga paglalakad sila sa parke kung saan sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang malaya siyang tumawan ng malakas. Sa piling ni Rafael, hindi siya ang CEO na kailangang maging matigas o ang biktima na kailangang maging maingat. Siya lang si Celestina. Isang gabi, habang kumakain sila ng isaw at gakwek-kwek sa isang food park sa UP Diliman, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa sa kanyang buhay mayaman, tiningnan niya si Rafael sa ilalim ng mga ilaw na decolor. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya. Ang alin, ang kumain. Biro nito. Hindi, seryosong sabi niya. Ito, tayo. You know my story, I'm complicated. Marami akong bagahe. Itinigil ni Rafael ang pagkain. Tiningnan siya nito, at sa mga mata nito, wala siyang nakitang paghuhusga.
Lahat tayo may bagahe, Celestina, sabi nito. Ang tanong lang ay kung handa kang tulungan ng isang tao na buhatin ang sa kanya. Ngumiti ito. At ang gaan lang ng dala mo kumpara sa iba. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Celestina na bumagsak ang huling pader na nakapalibot sa kanyang puso. Siguro, sabi ng isang maliit na boses sa loob niya, siguro pwede na. Pwede na akong magtiwala ulit. At ang tiwalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para sa pinakamalaking gabi ng kanyang karera. Ang opisyal na paglulunsad ng bagong teknolohiya ng Reyes Legacy. Isang proyektong siya mismo ang nanguna. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga mamamahayag, investor, at mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Nakatayo si Celestina sa entablado, naliligo sa liwanag ng spotlight, ngunit hindi siya nasilaw. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa habang ipinapaliwanag niya ang kanyang vision para sa kumpanya. Tumingin siya sa audience at nakita niya si Rafael sa unahang hilera, nakatingin sa kanya ng may purong paghanga. Ngumiti siya. Sa wakas, naramdaman niyang buo siya. Siya ang may control. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagsimula ang question and answer portion. Ang mga unang tanong ay tungkol sa teknolohiya, sa financial projections, mga tanong na handa niyang sagutin. Ngunit isang reporter mula sa isang kilalang-kilalang tabloid ang tumayo. Siya si Ricky Go, isang mamamahayag na kilala sa kanyang mga mapanirang tanong. Miss Reyes, an amazing presentation. Simula nito, ang boses ay puno ng pekeng papuri. Pero meron lang akong isang tanong na wala sa teleprompter. Habang abala po kayo sa pagsira sa pamilya De Villa, maaari po ba kayong magbigay ng komento tungkol sa inyong napakapublikong relasyon kay Mr. Rafael Santos? Huminto ang paghinga ni Celestina. Isang kamera ang agad na tumutok kay Rafael. Si Mr. Rafael Santos. Pagpapatuloy ni Ricky Go, ang boses ay tila isang ahas. Ang nag-iisang tagapagmana ng Santos Corporation. Ang isa pa ninyong pinakamalaking katunggali. Ang pamilyang mortal na kaaway ng mga De Villa sa loob ng maraming dekada. Ang bawat salita ay isang dagok. Santos Corporation, kaaway ng mga De Villa. Katunggali. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Celestina sa isang nakakatakot na paraan. At pagkatapos ay ibinigay ni Ricky Go ang huling nakamamatay na suntok. Ang tanong ko po, Miss Reyes, ito po ba ay isang hostile takeover ng puso o negosyo lang talaga? Bigla, ang malaking LED screen sa likod ni Celestina na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Reyes Legacy ay nagbago. Isang litrato ang lumitaw, isang formal na family portrait. Nakatayo roon si Rafael, nakangiti, sa tabi ng isang matandang lalaking may marahas na aura. Sa ilalim ng litrato, isang caption, The Santos Patriarch, Don Gregorio Santos, with his sole heir and grandson Rafael. Ang mundo ni Celestina ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Ang kislap ng mga kamera ay tila mga kidlat na paulit-ulit na tumatama sa kanya. Ang coffee shop, ang pagtulong niya laban kay Mr. Velasco, ang mga payo sa negosyo, ang mga hapunan, ang paghawak sa kanyang kamay, ang mga salitang lahat tayo may bagahe. Lahat ba yun ay isang kasinungalingan? Isa na namang grand deception? Isa ba siyang tanga na muling nagpaloko? Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na puno ng nagsisimulang luha at hindi makapaniwalang sakit, ay hinanap si Rafael sa gitna ng mga tao. Nakita niya ito. Nakatayo na ito. Ang mukha nito ay hindi mukha ng isang kontrabidang nagtagumpay. Ito ay mukha ng isang taong nahuli, puno ng gulat, ng panik, ng desperasyon. Nakatutok pa rin ang spotlight kay Celestina. Hawak pa rin niya ang mikropono. Ang bigat nito ay tila 1 tonelada.
Naramdaman niya ang titig ng daan-daang tao, naghihintay sa kanyang sagot, naghihintay na siya ay masira. Ngunit isang boses lang ang gusto niyang marinig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael, sa kabila ng distansya at ng kaguluhan. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay nanginginig ngunit malamig na parang yelo. Isang tanong lang ang binitiwan niya. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang nawasak na pag-asa at panibagong pagdududa. Totoo ba? Paano siya nakarating mula sa entablado patungo sa kanyang opisina, hindi alam ni Celestina. Ang tanging naaalala niya ay ang kamay ng kanyang assistant na si Ana sa kanyang likod, na matatag siyang ginagabayan palayo sa nagkakagulong mga tao, palayo sa daan-daang flash ng kamera na tila mga bala ng baril. Ang ugong sa ballroom ay parang isang alon na humahabol sa kanya, isang alon ng mga bulungan, paghuhusga at kahihiyan. Nang sa wakas ay sumara ang pinto ng kanyang opisina sa 50th floor, ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas nakabibingi pa kaysa sa ingay na iniwan nila. Nakatayo lang si Celestina sa gitna ng silid, nakatingin sa malawak na bintanang salamin, sa mga ilaw ng siyudad na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, ang mga ilaw na yon ay tila mga matang nangungutya. "Ma'am," basag ni Ana sa katahimikan, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Gusto niyo po ba ng tubig?" Umiling lang si Celestina. Ang lalamunan niya ay sobrang tuyo, na parang nilunok niya ang lahat ng buhangin sa disyerto, ngunit alam niyang kahit isang karagatan pa ang inumin niya, hindi iyon mawawala. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael, hingal na hingal. Ang ayos ng kanyang damit ay nagulo na. Sinubukan siyang harangin ng dalawang security guard, ngunit isang tingin lang mula kay Celestina ang nagpatigil sa mga ito. "Iwan niyo kami," utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Nang makaalis na sina Ana at ang mga gwardiya, naiwan silang dalawa. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo, makapal at puno ng mga salitang hindi masabi. "Celestina?" Panimula ni Rafael, humakbang palapit. "Huwag kang lalapit," sabi niya, at ang bawat salita ay may yelo. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang babala. Humarap siya rito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang kanyang mga mata. Wala na ang kislap, wala na ang init. Ang nandoon ay ang abo ng isang nasunog na tiwala. Bakit? Isang salita lang, ngunit naglalaman ito ng 1,000 tanong. Bakit siya? Bakit ngayon? Bakit kailangan sa ganitong paraan? "Makinig ka sa akin, please." Pagmamakaawa ni Rafael, ang boses ay desperado. "Oo, totoo. Ako ang apo ni Gregorio Santos, pero hindi yun ang buong kwento." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Celestina. "Ang buong kwento? Anong bahagi ng kwento ang nakaligtaan ko, Rafael? Yung bahagi ba kung saan plinano nyo to ng lolo mo? O yung bahagi kung saan pinagpustahan nyo kung gaano kabilis mahuhulog sa bitag ninyo ang tangang byuda ng Divilla?" "Hindi! Hindi ganoon!" Sigaw ni Rafael, ang sakit ay bakas sa kanyang mukha. "Sa simula, oo, inaamin ko. Nilapitan kita dahil sa pangalan mo, dahil sa pagiging Divilla mo, sa pagiging Reyes mo. Gusto kong malaman kung anong klase kang tao. Bahagi iyon ng laro sa negosyo. Bawat pag-amin ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal ni Doña Sofia. Pero nagbago ang lahat, Celestina." Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Nang makilala kita, nang makausap kita, nakita ko kung sino ka talaga. Nakita ko ang lakas mo, ang talino mo, ang puso mo. Lahat ng plano, lahat ng laro, nawala. Napalitan ng totoo. Maniwala ka, minahal kita ng totoo." Napailing si Celestina, ang mga luha ay nagsimula.
nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata, mga luhang galit. Minahal, anong alam mo sa pagmamahal? Ang pagmamahal ba ay nagsisimula sa isang kasinungalingan? Ang pagmamahal ba ay pagtatago ng iyong tunay na pagkatao? Ang mga alaala nila ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, bawat isa ay may lason. Yung pagtatagpo nila sa coffee shop, hindi yun aksidente. Yung tulong niya laban kay Velasco, isang kalkuladong galaw para makuha ang tiwala niya. Yung mga hapunan, yung mga tawanan, yung paghawak sa kanyang kamay. Lahat ay isang palabas, isang napakagaling na pag-arte. Lahat ng pinakita mo sa akin. Peke ba? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Hindi! Mabilis na sagot ni Rafael. Iyon ang pinakatotoong bagay sa buhay ko. Bigla, isang bagay ang pumutok sa loob ni Celestina. Ang sakit ay naging purong galit. Kinuha niya ang isang babasaging paperweight mula sa kanyang mesa at ibinato ito sa pader, malapit sa kinatatayuan ni Rafael. Nagkalat ang mga bubog sa sahig, kumikinang na parang mga luha. Sinungaling! Sigaw niya, ang boses ay puno ng pait. Pare-pareho lang kayo. Si Alejandro, ginamit ako para sa pera at koneksyon. Ikaw, ginamit mo ako para sa ano? Para sa impormasyon. Para sirain ang kompetisyon. Ang galing! Ang galing niyong lahat. Lumapit siya rito, hindi na natatakot. Dinuduro ito sa dibdib. Akala ko iba ka. Akala ko, sa wakas, may isang taong nakakita sa akin bilang ako. Pero isa ka lang palang mas magaling na bersyon ni Alejandro. Mas tuso, mas mapanlinlang. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib at malamig na bulong. Pinalitan mo lang ang lason na ibinigay sa akin ng mga Devilla ng sarili mong lason. Ang mga salitang yon ang tuluyang pumatay sa lahat ng pag-asa sa mga mata ni Rafael. Napaurong ito na tila na sampal. Walang salita ang lumabas sa bibig nito. Anong sasabihin pa niya? Sa mga mata ni Celestina, nahusgahan na siya. Tahimik siyang tumalikod. Naglakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya muli. Sana maniwala ka sa akin. Bulong nito bago tuluyang nawala sa dilim ng pasilyo. Nang sumara ang pinto, ang lakas ni Celestina ay biglang nawala. Napasandal siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Napatingin siya sa labas. Nagsimula ng umulan. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila nakikiiyak sa kanya. Muli, nag-iisa siya. Mas masakit, mas malalim ang sugat. Dahil sa pagkakataong ito, kusa niyang ibinukas ang kanyang puso para lamang madurog itong muli. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tumunog ang kanyang private phone. Isang numero na hindi niya inaasahan. Isang numero na dapat ay matagal na niyang binura. Nag-aatubili. Sinagot niya ito. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang mapang-asar at puno ng tagumpay. Ano ang pakiramdam, Celestina? Sabi ng boses ni Doña Sofia, bawat salita ay may kamandag. Ang maramdaman na lahat ng lalaki sa buhay mo ay lolokohin ka lang. Nagpatuloy ito, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Akala mo matalino ka na? Akala mo kaya mo na kaming talunin? Heto ang payo ko sa iyo, iha. Manatili ka sa kung saan ka nababagay. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Ang tawag ni Doña Sofia ay ang gatilyo. Ang mga salita nito ay hindi lang insulto. Ito ay isang deklarasyon na ang nangyari sa ballroom ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong pag-atake, isang perpektong bitag at si Celestina, kasama ang kanyang bagong tuklas na kumpiyansa at nabuksang puso, ay diretsong naglakad papasok dito. Kinaumagahan, ang eskandalo ay sumabog na parang bomba. Ang mukha ni Celestina at ni Rafael ay nasa pabalat ng bawat pahayagan at bawat online news portal. Ang mga headline ay brutal at walang awa. Ang bagong Dragon Lady naging ahas?
Reyes Santos de Villa. Isang trianggulo ng pagtataksil sa negosyo. Celestina Reyes, biktima o master manipulator. Ang narrative na binuo ng mga bayarang media ni Doña Sofia ay tuso at epektibo. Pinalabas nila na si Celestina ay hindi biktima, kundi isang ambisyosang babae na nakipagsabwatan sa mortal na kaaway ng kanyang dating pamilya para pabagsakin hindi lang ang mga De Villa, kundi pati na rin ang kumpanyang minana niya. Pinalabas nila na ang pag-atras ng investments, ang mga corporate takeovers, ay hindi galaw ng isang CEO, kundi galaw ng isang babaeng ginagamit ang dalawang makapangyarihang lalaki para sa sarili niyang kapakanan. Ang lason ay mabilis na kumalat. Sa boardroom ng Reyes Legacy, ang atmosfera ay nagyayelo. Ang mga miyembro ng board na dati nagsisimula nang humanga sa kanya ay ngayoy nakatingin sa kanya ng may pagdududa at pagkadismaya. Celestina, the numbers are bad, sabi ni Mr. Tan, ang pinakamatandang miyembro ng board at dating matalik na kaibigan ng kanyang lolo. Our stock value dropped 25% overnight. Ang tiwala ng mga investor ay nasa sahig. They are calling this an internal collapse of leadership. It's a smear campaign, Mr. Tan. Depensa ni Celestina, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses kahit pakiramdam niya ay unti-unti siyang nadudurog mula sa loob. It's all lies, fabricated by the De Villas. Maaaring kasinungalingan nga, sabat ng isa pang board member, si Mrs. Gatchalian. Pero ang tanong ay, bakit mo itinago sa amin ang tungkol kay Rafael Santos? Bakit hindi mo idineklara ang iyong personal na relasyon sa tagapagmana ng isa sa ating mga pangunahing katunggali? This is a massive conflict of interest. Hindi siya makasagot dahil sa puso niya, alam niyang may punto si Mrs. Gatchalian na bulag siya. Naging kampante, hinayaan niyang unahin ng kanyang puso ang kanyang isip. Isang pagkakamali na sinasamantala ngayon ng kanyang mga kaaway. The board has decided, sabi ni Mr. Tan, ang boses ay mabigat sa pag-aatubili. We are asking you to take an indefinite leave of absence. Hayaan mo munang kami ang mag-ayos ng gusot na ito. It's for your own good and for the good of the company. Ang mga salitang yon ay isang sampal na walang tunog. Inalis sa kanya ang kumpanyang ipinaglaban niya, ang pamana ng kanyang lolo, ang nag-iisang bagay na natitira sa kanya. Hindi na siya nakipagtalo. Tumangulang siya, kinuha ang kanyang mga gamit at tahimik na nilisan ang boardroom. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang mga tingin ng mga empleyado, mga tingin ng awa, ng pagkadismaya, ng pagtsitsismis. Ang reynang bumalik ay isa na ngayong reynang ipinatapon. Sa kabilang panig ng syudad, si Rafael ay dumaranas ng sarili niyang impyerno. Hinarap niya ang kanyang lulong, si Don Gregorio Santos, isang lalaking kasing tigas ng bakal. Ang balita ng iskandalo ay ikinagalit nito, hindi dahil sa pag-aalala para kay Rafael, kundi dahil sa kahihiyan na idinulot nito sa pangalan ng kanilang pamilya. Ano itong kalokohan na nababalitaan ko? Sigaw ng matanda. Nakikipag-romansa ka sa apo ni Ricardo Reyes, sa asawa ng isang De Villa? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Lolo, mahal ko siya. Matatag na sagot ni Rafael. Pag-ibig? Isang mapanguyam na tawa ang sagot ni Don Gregorio. Walang lugar ang pag-ibig sa negosyo, apo. Pinalaki kita para maging isang pinuno, hindi isang romantikong hangal. Itigil mo ang kahibangang ito o ako mismo ang tatapos dito. Ang banta ay malinaw. Ang pamilya Santos ay gagawa ng paraan para idiin lalo si Celestina kung hindi ito lalayo. Si Rafael ay napasok sa isang bitag. Kung lalapit siya para tulungan si Celestina, mas lalo lang siyang makakasama. Kung lalayo siya, iiwan niya itong mag-isa. Gabi. Umuulan na naman. Nakaupo si Celestina sa dilim ng kanyang penthouse. Ang telepono niya ay hindi na tumutunog. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad ay biglang naglaho. Ang mga business associates
ay hindi na sumasagot. Maging si Attorney Mendoza ay nagpayo sa kanya na manahimik muna. Pakiramdam niya, siya ang pinaka-nag-iisang tao sa buong mundo. Tinalikuran ng pamilyang pinagsilbihan niya. Itinakwil ng kumpanyang dapat ay sa kanya. At niloko ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Lahat ay nawala. Nakatitig siya sa kawalan. Ang mga matay tuyo na. Wala ng luha. Wala ng galit. Ang natitira na lang ay isang nakakamanhid na pakiramdam ng pagkatalo. Siguro, tama si Doña Sofia. Siguro ito nga ang impyernong nararapat sa kanya. Biglang, tumunog ang intercom sa kanyang pinto. Sino pa ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Ma'am Celestina, sabi ng boses ng guard sa lobby. May nagpadala po ng package para sa inyo. Walang pangalan ng nagpadala. Pinapahatid lang po. Iwanan nyo na lang dyan. Walang ganang sagot niya. Pero ma'am, mukhang importante po. May note po na nakadikit. Nag-isip siya ng sandali. Dahil wala na rin namang masasama pa, pumayag siya. Sige, paakyatin nyo na lang po sa ahente ng delivery. Pagkalipas ng ilang minuto, isang maliit na brown box ang iniwan sa labas ng kanyang pinto. Kinuha niya ito at ipinasok sa loob. Binuksan niya. Sa loob, mayroong isang itim na USB flash drive. Walang kahit anong marka. Sa ilalim nito, isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito at binuksan. Isang mensahe na nakasulat sa makinilya. Simple at direkta. Gusto mong malaman ang totoong dahilan kung bakit galit sa'yo si Doña Sofia, panoorin mo ito. Nanginginig ang mga kamay ni Celestina habang hawak ang maliit na USB. Ang mensahe ay nakakagambala. Ngunit sa puntong ito ng kanyang buhay, kung saan pakiramdam niya ay wala nang natitira, ang isang mapanganib na katotohanan ay mas mainam kaysa sa isang nakakamatay na kasinungalingan. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Mayroon lang isang video file sa loob. Pinangalanan itong Legacy. Nag-atubili siya ng isang segundo, huminga ng malalim, at pinindot ang play. Ang video ay luma. Halatang kinunan mga 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang lolo Ricardo ang nasa screen, nakaupo sa kanyang opisina, mukhang mas bata at mas malakas. Isa itong interview, marahil para sa isang business magazine o isang biography. Sa simula, ang mga tanong ay tungkol sa kanyang tagumpay, sa kung paano niya itinayo ang Reyes Legacy mula sa simula. Ngunit sa bandang gitna, nagbago ang tono ng reporter. Don Ricardo, tanong ng boses sa labas ng kamera. Sa lahat ng iyong tagumpay, meron ka bang naging pagsisisi? Isang bagay na kung mababalikan mo, babaguhin mo? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tumingin si Don Ricardo sa malayo. Ang kanyang mga mata, na laging matalas at puno ng talino, ay biglang napuno ng isang malalim na kalungkutan. Oo, sagot niya sa wakas. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Lahat ng taong matagumpay ay may kaakibat na sakripisyo. Ang sa akin ay hindi isang bagay, kundi isang tao. Huminga siya ng malalim. Noong bata pa ako, may isang babaeng minahal ako ng buong puso. Isang babaeng matalino, ambisyosa, at kasing apoy ng isang bulkan. Siya ang aking kapareha sa lahat ng bagay. Ngunit ang kanyang pamilya ay ayaw sa akin at ang aking pangarap na magtayo ng sarili kong pangalan ay mas matimbang kaysa sa kahit ano. Kaya't pinili ko ang aking pangarap. Iniwan ko siya. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Celestina. Nakamit ko ang lahat ng gusto ko. Pagpapatuloy ng kanyang lolo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero sa proseso, nawala ko ang aking kaluluwa. Pinakasalan niya ang isang lalaking hindi niya mahal para lang sa kapakanan ng kanyang pamilya. At ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbuo ng sarili niyang imperyo, marahil para patunayan sa akin
o sa sarili niya na hindi niya ako kailangan? Ang pangalan niya ay Sofia. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Celestina. Hindi luha ng awa para kay Doña Sofia, kundi luha ng pagkaunawa. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pang-aapi, ang lahat ng pagpapahirap na dinanas niya sa kamay ng matanda. Hindi iyon tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa isang 50 taong sugat na hindi kailanman gumaling. Siya, si Celestina, ay naging buhay na paalala ng sakit na yon. Ang apo ng lalaking minahal at kinamuhian ni Doa Sofia. Siya ang naging sisidlan ng lahat ng lason na naipon sa puso nito sa loob ng maraming taon. Ang pagkaunawang yon ay hindi nagtanggal sa sakit, ngunit nagbigay ito ng liwanag. Hindi siya ang problema. Hindi siya kailanman naging problema. Habang pinoproseso niya ang lahat, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan. Sinagot niya ito. "Miss Reyes?" sabi ng isang formal na boses. "Si Attorney Mendoza po ito." "Attorney?" Nagtatakang tanong niya. Bakit ito tumatawag mula sa ibang numero? "Patawad sa biglaang pagtawag," sabi ng abogado. "Alam kong sinabihan kitang manahimik muna. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na maaring magpabago sa lahat." May narinig siyang kaluskos ng papel sa kabilang linya. "May isang taong nagpadala sa akin ng isang package, completely anonymous. Sa loob, naroon ang mga kopya ng bank transfers, offshore account details, at mga email correspondence. Lahat ay nagpapatunay na ang De Villa Corporation ay sangkot sa malawakang technical smuggling at tax evasion sa loob ng nakalipas na 5 taon. Ito ang bala na tatapos sa kanila. Celestina." "Sino? Sino ang nagpadala niyan?" tanong ni Celestina. Ang puso niya'y kumakabog. "Hindi ko alam sigurado, ngunit ang hinala ko, pag-aatubili ng abogado. Ito ay impormasyon na tanging isang malapit na katunggali lang ang makakaalam, ang Santos Corporation." Napahinto ang paghinga ni Celestina. Rafael. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtataboy niya rito, sa kabila ng pader na itinayo niya sa pagitan nila, gumawa pa rin ito ng paraan. Hindi nito kayang lumapit, kaya't ipinadala nito ang sandata na kailangan niya para ipaglaban ang sarili. Ito ang paraan nito ng pagsasabing, "Narito pa rin ako, kakampi mo pa rin ako." Sa kabilang banda ng mundo, sa isang airport lounge, nakaupo si Rafael Santos. Naghihintay sa kanyang flight. Hinarap niya ang kanyang pamilya. Ipinaglaban niya ang kanyang pagmamahal. At nang hindi sila makinig, gumawa siya ng isang desisyon. Kung ang pagiging Santos ay nangangahulugan na kailangan kong talikuran ang babaeng mahal ko, sabi niya sa kanyang lolo, kung gayon, ayoko nang maging Santos. Itinatalaga niya ang kanyang mana. Handa siyang iwan ang lahat. Ngunit bago siya umalis, sinigurado niyang maiiwan niya kay Celestina ang proteksyon na hindi niya maibigay ng harapan. Pabalik sa penthouse, pinagsama-sama ni Celestina ang lahat ng piraso. Ang nakaraan ng kanyang lolo at ni Doña Sofia. Ang motibo sa likod ng galit nito, ang sakripisyo ni Rafael, ang ebidensya na hawak ngayon ni Attorney Mendoza, ang apoy na inakala niyang namatay na sa kanyang puso ay muling nagliyab. Ngunit hindi na ito apoy ng galit o paghihiganti. Ito ay apoy ng katarungan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Mendoza. Ang kanyang boses, sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, determinado, at puno ng isang bagong tuklas na kapayapaan. "Attorney," sabi niya, "ihanda mo ang lahat. Tumawag ka ng isang emergency shareholders meeting. Imbitahan mo ang buong board. At siguraduhin mong naroon si Doña Sofia at si Alejandro." "Celestina, sigurado ka ba?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oras na para tapusin ang laban na ito, hindi na bilang biktima,
kundi bilang isang Reyes. Mayroon akong ipapakita sa kanilang lahat. Ang boardroom ng Reyes Legacy ay puno ng tensyon na halos mahahati mo gamit ang isang kutsilyo. Naroon ang buong board of directors. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng pag-usisa at pag-aalala. Sa isang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Sofia de Villa at ang kanyang anak na si Alejandro. Inimbitahan sila bilang major, bagamat bumabagsak na. Stakeholders, ang presensya ni Doña Sofia ay nangingibabaw pa rin. Ang kanyang postura ay puno ng pagmamataas, na para bang siya ang reyna sa teritoryo ng iba. Si Alejandro naman ay nakayuko, isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Celestina, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang babaeng pumasok ay hindi ang Celestina na nakita nilang huli. Isang babaeng wasak at puno ng pagdududa. Ang naglakad papasok ay isang babaeng may katahimikan sa kanyang tindig. Isang babaeng hindi na kailangang sumigaw para marinig. Suot niya ay isang simpleng itim na business dress, ngunit dala niya ang aura ng isang taong nakahanap na ng kanyang tunay na lakas. Tumayo siya sa harap, sa tabi ng malaking screen, kaharap ang lahat. Hindi niya tiningnan si Doña Sofia, sa halip, nagsimula siya ng magsalita sa board. Mga ginoo, mga ginang, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Humingi ako ng pulong na ito, hindi para ipagtanggol ang aking sarili sa mga akusasyong ibinato sa akin. Nandito ako para ipakita sa inyo ang katotohanan. Isang senyas mula sa kanya at si Ana ay nagplay ng isang presentation. Unang lumabas sa screen ang mga dokumentong ipinadala ni Rafael, ang mga bank statement, ang mga pekeng shipping manifest, ang mga email na nagdedetalye ng mga ilegal na transaksyon. Sa loob ng 5 taon, paliwanag ni Celestina, habang ang ebidensya ay isa-isang lumalabas sa screen, ang De Villa Corporation, sa pamumuno ni Doña Sofia de Villa, ay sistematikong nandaraya sa gobyerno at sa kanilang mga business partners sa pamamagitan ng technical smuggling at tax evasion. Sila ay nagtayo ng isang imperyo, hindi sa husay, kundi sa panlalamang. Narinig ang mga bulungan sa buong silid. Si Alejandro ay lalong napayuko, hindi makatingin. Si Doña Sofia naman, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng bahagyang pagkataranta. Kasama ninyo akong nanirahan sa 5 taon, pagpapatuloy ni Celestina. Naging bulag at bingi ako sa maraming bagay. Ngunit hindi ko na kayang manahimik pa habang ang pangalan ng aking pamilya, ang pangalan ng Reyes, ay nadudungisan dahil sa mga kasalanang hindi atin. Tumingin siya sa board. Ito ang dahilan kung bakit nila ako siniraan. Dahil natatakot sila. Natatakot sila na sa aking pagbabalik, mabubunyag ang kanilang mga sikreto. Kaya't gumawa sila ng isang palabas para sirain ang aking kredibilidad. Dito na hindi nakapagpigil si Doña Sofia. Tumayo ito. Ang muka ay namumula sa galit. Anong karapatan ng batang ito? Ang apo ng lalaking sumira sa buhay ko, ngayon ay nakatayo sa aking harapan. Sinusubukang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Hindi. Hindi ako papayag. Ako si Sofia de Villa. Hindi ako matatalo ng isang Reyes. Kasungalingan. Sigaw ni Doña Sofia. Lahat ng yan ay gawa-gawa lamang. Isang desperadong galaw ng isang babaeng taksil. Hindi natinag si Celestina sa pagsigaw ni Doña Sofia. Kalmado niya itong tiningnan at sa kanyang mga mata, walang galit, kundi isang bagay na mas malalim, awa. Hindi pa ako tapos, Doña Sofia, sabi niya. Ibang video ang ipinalabas niya, ang video ng kanyang lolo. Sa screen, nagsimulang magsalita si Don Ricardo tungkol sa kanyang pinakamalaking pagsisisi, tungkol sa isang babaeng nagngangalang Sofia. Sa paglabas ng pangalang iyon, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Doña Sofia. Napaupo siyang muli na parang biglang naubusan ng lakas. Ang maskara ng pagiging matigas at palaban
ay unti-unting nabakbak at ang nakita ng lahat ay isang matandang babae na dala-dala ang isang 50 taong sugat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa multo ng nakaraan na ipinapakita sa screen. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Humarap si Celestina sa babaeng sumira sa kanya. Sa loob ng 5 taon, sinubukan kong intindihin kung bakit ganoon na lang ang galit ninyo sa akin. Sabi niya, ang boses ay malumanay na ngayon. Akala ko dahil sa pera. Akala ko dahil sa estado ng buhay. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ako narito para maghiganti sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Pagpapatuloy niya, narito ako para itama ang mali. Ang pandaraya sa negosyo at ang pagpapasa ng sakit sa isang taong walang kasalanan. Sa sandaling iyon, si Doña Sofia ay tuluyang gumuho. Ang babaeng hindi kailanman nagpakita ng kahinaan sa publiko, ang matriarkang bakal ay yumuko at nagsimulang umiyak. Hindi isang iyak ng pagkukunwari, kundi isang iyak na nanggagaling sa isang pusong matagal ng basag. Bigla, bumukas ang mga pinto ng boardroom. Pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation, kasama ang mga opisyal mula sa Bureau of Customs. Ang ebidensya ay naipadala na ni Attorney Mendoza sa kanila bago pa man magsimula ang pulong. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga ahente ay lumapit sa mga divilla. Habang pinoposasan si Doña Sofia, wala na itong paglaban. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sa gitna ng lahat ng ito, bago dalhin si Alejandro palabas, napatingin siya kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi ng lahat ng sana at kung sa kanilang nakaraan. Sana, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong na sa kanya lang maririnig. Sana pinili kita. Hindi sumagot si Celestina. Tiningnan niya lang siya. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng mapait na pagtanggap. Isang tahimik na paalam sa buhay na minsan niyang pinangarap. Habang dinadala sila palabas, naiwan si Celestina sa boardroom kasama ang natutulalang mga miyembro. Ang digmaan ay tapos na. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, ang tunay na laban, ang laban para sa paghilom, ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok na nilikha ng pagbagsak ng imperyo ng mga Devilla ay unti-unti nang humupa. Ang mga headline ay napalitan na ng mga bagong iskandalo at ang mundo ng negosyo ay nagpatuloy sa kanyang walang katapusang pag-ikot. Para kay Celestina, ang 6 na buwan na yon ay isang tahimik ngunit mahirap na pagbangon. Ibinalik sa kanya ng board ang buong tiwala at kontrol sa Reyes Legacy. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi lang niya naisalba ang kumpanya mula sa alanganin, kundi mas lalo pa niya itong pinalago. Ipinakita niya sa lahat na siya ay higit pa sa apo ng kanyang lolo. Siya ay isang tunay na leader. Ngunit ang tagumpay sa negosyo ay hindi automatikong nangangahulugan ng kapayapaan sa puso. Mayroon pa ring isang bagay na hindi tapos. Isang maulap na hapon, dinala siya ng kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi niya inaakalang babalikan, ang City Jail. Sa visiting area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Doña Sofia. Ang dating matriarkang bakal ay isa na lamang payat na matandang babae. Suot ang isang kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Ang apoy sa mga mata nito ay wala nang napalitan ng isang mapagkumbabang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Umupo si Celestina sa upuan sa tapat nito at kinuha ang telepono. "Bakit ka narito?" tanong ni Doña Sofia, ang boses ay mahina. "Para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka?" Umiling si Celestina. "Wala pong nanalo dito, Doña Sofia." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Napanood ko ang video ng lolo ko," panimula ni Celestina. Ang buong video. Sa huli, tinanong siya ng reporter kung ano ang sasabihin niya. Kaya nga,
Sofia Padilla, kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Nakita ni Celestina ang bahagyang pagbabago sa mga mata ng matanda. Ang sabi niya, pagpapatuloy ni Celestina, sasabihin ko sa kanyang patawarin niya ako at sana mapatawad din niya ang sarili niya para sa lahat ng galit na kinimkim niya. Isang luha ang pumatak sa kulubot na pisngi ni Doña Sofia. Hindi ko kayo mapapatawad sa lahat ng sakit na idinulot ninyo sa akin, sabi ni Celestina. Ang bawat salita ay tapat at may bigat. Pero nandito ako para sabihing, pinapalaya ko na ang galit ko. Ayoko nang maging bilanggo ng nakaraan katulad ninyo. Panahon na para bumitaw. Tumayo si Celestina. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pagtalikod niya, naramdaman niya ang paggaan ng isang malaking bato na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi ito para kay Doña Sofia. Ito ay para sa sarili niya. Pagkalipas ng ilang araw, nag-file siya ng leave sa opisina. Nag-book siya ng isang flight papuntang Palawan, sa isang liblib na resort kung saan ang tanging maririnig mo ay ang alon at ang hangin. Kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang muling hanapin ang Celestina na nawala sa gitna ng digmaan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa dalampasigan, ang buhangin ay pinos sa kanyang mga paa at ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naramdaman niya ang kapayapaan sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Sa kanyang paglalakad, natanaw niya ang isang pamilyar na anino na nakaupo sa isang malaking driftwood na katanaw sa dagat. Napahinto ang kanyang puso kahit nakatalikod. Kilala niya ang tindig na yon. Dahan-dahan siyang lumapit. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Lumingon si Rafael. Ang kanyang mukha ay mas payat. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod. Ngunit nang makita siya nito, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Narinig kong paborito mo raw ang sunset dito." Hindi alam ni Celestina ang sasabihin. "Nakatanggap ako ng sulat mula kay Attorney Mendoza," sabi ni Rafael. Sinabi niya kung ano ang nangyari at sinabi rin niyang kailangan mo raw ng panahon. Umupo si Celestina sa tabi niya. Nag-iwan ng isang maliit na espasyo sa pagitan nila. "Umalis ka?" "Oo," sagot nito. "Naglakbay ako. Sinubukan kong hanapin ang sarili ko na hiwalay sa pangalan ko. Pero saan man ako magpunta, iisang direksyon lang ang tinuturo ng puso ko. Pabalik sa'yo." "Rafael, alam ko," putol nito. "Alam kong sinira ko ang tiwala mo at alam kong hindi iyon maibabalik ng isang paumanhin lang. Kaya hindi ako hihingi ng tawad. Ang hihilingin ko lang ay isang pagkakataon." Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng katapatan. Isang pagkakataon na ipakita sa iyo ang lahat. Walang sekreto, walang kasinungalingan. Magsimula tayo sa simula. Ako si Rafael, hindi Santos. At ikaw si Celestina, hindi Reyes o De Villa, tayong dalawa lang. Tumingin si Celestina sa dagat. Ang mga alon ay paulit-ulit na humahampas sa dalampasigan na tila binubura ang lahat ng bakas na naiwan sa buhangin, naghahanda para sa isang bagong umaga. Sa huling 6 na buwan, itinayo niyang muli ang kanyang kumpanya. Ngayon, oras na para itayo muli ang kanyang puso. At alam niya, hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Dahan-dahan, inabot niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Rafael. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kilos na yon ay sapat na. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ng kamay nito sa kanya. Isang pangako ng init at pag-asa. "Saan tayo magsisimula?" tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng bagong pag-asa. Tumingin si Celestina sa kanya, hindi na sa mga alon. Sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay hindi nagpapakita ng sakit o pagdududa, kundi ng isang malinaw at payapang desisyon. Isang maliit na ngiti, totoo at hindi pilit, ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Sa simula, bulong niya,
Ang boses ay kasing hina ng hangin, ngunit kasing linaw ng kristal. Nakikita ni Celestina ang pag-agos ng lunas sa mukha ni Rafael. Ang bigat na matagal na nitong pinapasan ay tila biglang gumaan. Lalo nitong hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Isang tahimik na pasasalamat, isang pangako. Ang nangngiti na isinukli nito sa kanya ay tila kayang magpaliwanag sa buong kalangitan. Hindi na sila nagsalita pa. Hinayaan nilang ang papalubog na araw at ang marahang himig ng dagat ang magsalita para sa kanila. Magkatabi silang nakaupo. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak habang ang huling piraso ng araw ay inilamon ng karagatan, nag-iiwan ng isang kalangitan na puno ng mga kulay ng pangako, lila, rosas at ginto. Ang dilim ay paparating, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na sila natatakot dito. Dahil alam nila, pagkatapos ng bawat gabi, laging may bagong umaga na naghihintay. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw na tumatago sa salaming pader ng opisina ni Celestina ay hindi na nakakasilaw. Sa halip, ito ay mainit at nagbibigay buhay. Nakatayo siya sa isang podium, hindi sa isang magulong product launch, kundi sa press conference para sa paglulunsad ng Phoenix Foundation, ang pinakabagong proyekto ng Reyes Legacy. Ang Phoenix Foundation, sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pakikiramay habang nakatingin sa mga kamera at mga mamamahayag, ay itinatag para tulungan ang mga kababaihan na makabangon mula sa abo ng pang-aabuso. Bibigyan natin sila ng legal na tulong, psychological counseling, at livelihood training. Dahil naniniwala ako na ang bawat babae ay may karapatang isulat muli ang kanyang kwento na maging mas matatag at mas maningning kaysa dati. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala nang pait. Ang babaeng nagsasalita ngayon ay hindi na ang biktimang asawa o ang naghihiganting reyna. Siya ay isang leader na ginagamit ang kanyang sariling sakit para magbigay lunas sa iba. Sa isang sulok ng silid, nakita niya si Rafael, nakatayo kasama ng ibang mga bisita. Hindi ito pumapalakpak, ngumingiti lang ito. Isang ngiting nagsasabing, "I'm proud of you," na mas malakas pa sa kahit anong palakpakan. Ang gabi ay dinala sila sa tahanan ni Celestina, hindi na isang malungkot na penthouse, kundi isang bahay na may hardin at amoy ng mga bulaklak. Ang sala ay puno ng tawanan. Naroon si Ana, ang kanyang tapat na assistant, at ang asawa nito. Naroon din ang dalawa niyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, mga kaibigang muli niyang binalikan nang bitawan na niya ang mundo ng pagkukunwari ng alta sosyedad. Nagluto si Rafael ng kanyang specialty na paella, habang si Celestina naman ang gumawa ng dessert. Ang kanilang galaw sa kusina ay sabay at magaan, isang sayaw ng dalawang taong lubos na nakakakilala sa isa't isa. Walang marangyang handaan, walang mga matang mapanghusga, tanging init, pagkakaibigan, at totoong kasiyahan. Habang naghahain sila ng kape sa hardin, isang sulat ang dumating para kay Celestina, galing sa Bureau of Corrections. Alam na niya kung kanino galing. Nagpaalam siya sandali at pumasok sa kanyang silid-aklatan para basahin ito ng pribado. Ang sulat kamay ni Alejandro ay nagbago. Hindi na ito ang aroganteng sulat ng isang Divilla, kundi ang simple at malinis na sulat ng isang taong may maraming oras para mag-isip. Celestina, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Isinulat ko ito hindi para humingi ng tawad, dahil alam kong wala akong karapatan. Isinulat ko ito para magpasalamat. Sa loob ng kulungang ito, natutunan kong mabuhay nang wala ang aking pangalan, nang wala ang pera ng aking ina. Natutunan kong maging si Alejandro lang. At sa proseso, nakita ko kung gaano ako naging kahina. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Hindi ito ang pagsunod sa utos ng iba, kundi ang pagtayo para sa kung ano ang tama. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong foundation. Ipinagmamalaki kita. Sana balang araw, paglabas ko dito,
Maging isang lalaki akong karapat-dapat sa paggalang, kahit hindi na sa pagmamahal mo. Alejandro, tinitigan ni Celestina ang sulat. Wala ng galit, wala ng sakit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Itinupin niya ang sulat at inilagay sa isang kahon. Isang pagsasara sa huling kabanata ng kanyang nakaraan. Bumalik siya sa hardin. Nakita niya si Rafael na nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan. Ang tagpong iyon, simple, masaya at totoo, ay isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Maya-maya, nang paalis na ang mga bisita, naiwan silang dalawa sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Tumayo si Celestina sa may veranda, nilalasap ang malamig na hangin ng gabi. Naramdaman niya ang paglapit ni Rafael mula sa kanyang likuran. Ang mga braso nito ay yumakap sa kanyang baywang at ang baba nito ay ipinatong sa kanyang balikat. Isang yakap na hindi posesibo, kundi isang yakap na kanlungan. Magkasama nilang pinagmasdan ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Ang syudad na minsan ay sumaksi sa kanyang pagkadapa at paghihinagpis. "Masaya ka ba?" Bulong ni Rafael sa kanyang tainga. Hindi siya sumagot kaagad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang sandali. Ang tibok ng puso ni Rafael sa kanyang likod. Ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Ang kapayapaan sa kanyang sariling puso. Pagmulat niya, isang tunay na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. "Oo," sagot niya. "Buo ako." Humarap siya kay Rafael. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Hinawakan niya ang pisngi nito at sa kanyang mga mata, nakita ni Rafael ang lahat. Ang pasasalamat, ang tiwala, at ang isang pag-ibig na sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Isang halik na puno ng pangako, ng paghilom, at ng isang masayang simula. Ang nagsilbing selyo sa kanilang kwento. Ang sabi nila, ang paghihiganti ay matamis, pero natutunan ko na mas matamis pa pala ang kapayapaan at ang pag-ibig na muli mong binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong tumayo muli matapos madapa. Ang kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. At ang kakayahang muling buksan ang iyong puso. Dahil ang isang pusong nagmahal, nasaktan, at muling natutong magmahal, iyon ang pinakamatapang at pinakamahalagang puso sa lahat. Ang kwento ni Celestina Reyes ay nagtatapos hindi lamang sa pagbagsak ng isang pamilyang itinayo sa pang-aapi at kayabangan, kundi sa muling pagsilang ng isang babaeng minsang tinapaktapakan. Nang managot si Doña Sofia at ang angka ng Devilla sa kanilang mga kasalanan, nanaig ang hustisya. Ngunit higit sa paghihiganti, ang tunay na tagumpay ni Celestina ay ang pagpili niyang bumangon, bawiin ang kanyang dignidad at pamunuan muli ang sariling buhay. Sa gitna ng mga lihim, panlilinlang at galit na minana pa ng mga henerasyon, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pera o kapangyarihan, kundi sa respeto sa sarili at tapang na magpatawad kapag nararapat. Totoo nga bang mahal siya ni Rafael o bahagi lamang siya ng matagal ng hidwaan? At kung ikaw ang nasa kalagayan niya, pipiliin mo ba ang magmahal muli o ang mag-ingat? Ikaw, naranasan mo na bang maliitin o saktan nang hindi makatarungan? Ano ang pinili mo? Manahimik o ipaglaban ang sarili? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Naway magsilbing lakas at pag-asa ang kwentong ito sa iyo.